We went to US for our honeymoon. May conference na dadaluhan doon si Aaron sa susunod na linggo, kaya nagpasya kami na doon na lang din kami mag-honeymoon. Sinama namin sina Heather at aking mga in-laws. Naiwan naman si Lucinda, dahil wala pa siyang visa. Kailan lang kasi siya kumuha ng passport. Bago pumasok sa loob ng bahay, pinagmasdan ko ito ng ilang sandali. Ito ang bahay na dapat titirhan namin noon ni Aaron, nang dapat na aalis kami ng bansa. Kung hindi lang sana ako noon sumunod sa kanya sa restaurant, bago ang flight namin. Kung naglakas loob sana ako na kumprontahin sila ni Maureen. Kung hindi sana ako umalis. But it's all in the past now. Nothing is certain in this world. But for the past years of being away with each other, we have learned a lot of lesson. Aaron have contemplate and realizes lots of things. His regrets that hurts him, but eventually have gave him the courage to fight for me, for us in the future. And that already happened. As for me, I've also realized many things. Yes, I've been always the understanding wife for him, but that don't make me a perfect wife or woman. No, I wasn't. I've been a coward, because instead of facing the problem, I ran away from it. I don't have regrets either that I did that. It is bound to happen. This is his will. And I can't thank him enough because in the end, he had given or placed us where we're supposed to be. You like the house. Niyakap ako ni Aaron mula sa aking likuran. Ang kanyang labi ay nasa aking pisngi. Ang kanyang hininga ay nagbigay ng mainit na pakiramdam sa aking balat at sa aking puso. Yes. Pumasok na tayo sa loob. Masyadong malamig. Hinaplos niya ang impas kong tiyan. Pahinga ka muna. Bukas magsisimula ang honeymoon natin. Tumawa ako. I don't think na makakapagkulong kami sa kwarto, na gaya ng sinasabi niya ng gabi ng aming wedding. Kasama namin ang anak namin at in-laws. Parang nakakahiyang magkulong, at hindi lumabas ng kwarto, at gumawa ng kahit na anong ingay. Kumain muna kaming lahat, bago nanood ng movie. Ang sabi nila, to fight jet lag you need to stay awake, at iyon nga ang ginawa namin, kahit na hinihila na ng labis na antok. Sina Aaron lang, at ang anak namin ang may mataas na energy. Nag-uusap sila at nagkukulitan. Ang ingay nila ang gumigising sa amin. Pagdating ng hapon, maagang nagpahanda ng hapunan ang aking biyenan, upang makatulog kami ng maaga. Sa kanilang kwarto natulog si Heather, para makapagpahinga ako ng maigi, lalo at buntis ako. Hinayaan naman ako ni Aaron na magpahinga, kahit na alam ko na mula umakyat kami sa kwarto, ay may gusto na itong gawin. 8:00 ng umaga nang magising ako, dahil sa amoy ng shower gel ni Aaron. Tapos na siyang maligo. Napangisi ako habang nakatitig sa kanyang nangaakit na katawan. Nagsusuot siya ng pantalon, at wala pa siyang suot sa pangitaas. Nagtaas siya ng kilay at napangiti. Nang makita nagising na ako, at natatakam sa kanya. He laughed. Akala ko tapos ka na sa era, na patay ka sa akin. Nanunuksong sabi niya. I laughed. It's just the hormones. Sumimangot siya. So, wala na akong apil sa'yo. Masyado namang pikan. Bumaba ako ng kama upang lumapit sa kanya. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko siya. Titig na tila kinatigil niya, at kahit na wala pa akong sinasabi at wala pang ginagawa, sumaludo agad siya sa akin. Ngumiti siya, at pinatakan ako ng halik sa pisngi. Maligo ka na. We're going somewhere. Saan? Wala kaming napag-usapan na gagala kami ngayon. May plano na nga ako para sa araw na to eh. Sa labas ako ng bahay, at kukuha ng madaming videos, at pictures namin ni Heather. Pagkatapos kong maligo, wala na si Aaron sa aming kwarto. Pagbaba ko tumambad sa akin ang malaking mulita namin. Nagtatanong akong tumingin kay Aaron. Aalis siya. Nag-book kami ng unit sa isang condominium. Enjoy your honeymoon, sagot ni Mommy sa katanungan, na naglalaro sa aking isip. Dadagdagan niyo ang kapatid ko Mommy. Napatanga ako sa tanong ni Heather. Nag-iinit ang pisngi na napaiwas ako ng tingin. Anong pinagsasabi niya? At paano niya nalaman ang ganitong bagay? Tumawa si Aaron. Ganoon din ang aking in-laws. Gusto mo ng madaming kapatid? Malambing naman na tanong ni Aaron.
Hinaplos niya ang pisngi ng anak na nagniningning ang mga mata, at tila ba napakadali ng kanyang gusto. Ang dagdagan ng baby na nasa sinapupunan ko. Opo, Daddy. I want more siblings. I want 6. Nagtawanan na kami. Parang ang dali lang manganak. 3 girls and 3 boys. Mukhang taon-taon tayong gagawa ng kapatid, ng panganay natin love, natatawang sabi ni Aaron sa akin, sabay haplos ng aking tiyan. Iiling-iling akong lumapit kay Heather. Mommy gusto ko po ng 6. Kung ano ang kaya lang ni Mommy. At kung ilan lang ang ibibigay ni God, okay. At saka nagkakaedad na din ako. Kung noon sana, pwede pa. Kung di ako umalis, baka nga may 5 na ding kapatid si Heather ngayon. Ang sabi kasi nila, habang patuloy na nagbubuntis ang isang babae, mababawasan ang kanyang calcium sa katawan. Magiging mahina din ang katawan. I'm not sure, pero risky din talaga ang sunod-sunod na pagbubuntis. Na-pressure tuloy ako. Aalis na kami. Behave ka dito, okay. Huwag bibigyan ng sakit ng ulo sina lolo at lola. Opo, Mommy. Enjoy po kayo sa pupuntahan nyo. Ngumisi si Aaron sabay sulyap sa akin. We'll surely enjoy there, baby. Hinatid kami ng driver hanggang sa condo. May nakarent ng penthouse, kaya ang lower floor na lang ang nakuha ni na Mommy para sa amin. Maganda pa din naman ang unit. Para kang nasa Vegas. Pwede ka atang uminom ng ganito, sabi ni Aaron habang nakatingin sa mga wines na nasa basket. Pwede siguro, iyong sparkling wine lang. Binasa niya ang label, bago binuksan at sinalin sa glass wine. Para ma-relax ka, pupunuin ko lang muna ang bathtub, aniya pagkatapos. Tumawa ako. First time. Mukha kasi siyang excited at aligaga. It feels like the first time. Hindi natin to nagawa ng unang kasal natin. Lumamlam ang mga mata niya. Napangiti naman ako, at para bang biglang nag-init ang aking puso. Nasa isip pa din niya ang pagbawi. Okay, kunwari, ito ang first wedding natin, after kitang pikatin. Tumawa ako nang sumimangot siya. Hindi mo ako pinikot, kami ang namikot sayo, pagtatama niya. Hinhila niya ako palapit sa kanya. Niyakap niya ako, kaya napapikit naman ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang ang pakiramdam ko, ay nasa nakaraan kami. Kung ganito siya noon ka-sweet sa akin after the wedding, tiyak na ganito din ang pakiramdam ko. Sorry for all my shortcomings. Sa inasal ko noon. I really regret it. I am so immature. Para bang ako ang nawala ng gabi, na may nangyari sa atin. Nawala naman talaga siya. Nawala ang kalayaan niyang piliin ang gusto niyang pakasalan. Samantalang mas malaki ang nawala sa'yo. But I have proven to you that I'm worthy to be the first, and last man in your life, right? Marahan akong tumango. Yes. You are worthy. You are worth the love. You are worth it, Aaron. Nangislap ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi pa din talaga ako sanay sa kaswitan ng asawa ko. Hindi naman kasi siya ganito kasweet noon. Kahit noong sila pa ni Maureen. Hindi siya clingy, showy at vocal. He is indeed worthy to grow old with. Lumabas siya mula sa banyo, at napatanga siya nang makita na nahubad ko na ang suot kong damit. Nakasuot ako ng sexy lingerie na sobrang nipas, kaya kita din ang mga bagay na dapat ay natakpan ng aking suot. Sumimsam ako sa wine, bago ko siyang initian. Ngiting nakakaloko at nangaakit. He grinned. My wife is a sexy goddess. Nagtaas ako ng kilay. You bet. Lumapit ako sa kanya, at inabot ko ang glass wine. Ininuman niya ito, habang ang mga mata, ay hindi maalis-alis sa akin. I pulled him and gave him a swift kiss. He looks really pleased. I unbuckled his belt and unzipped his pants. Ang hawak na glass ay basta na lang niya hinulog sa floor, dahilan ng pagkabasag nito. I pout. You're supposed to hold that glass. My bad. You have to punish me. Napangisi kaming dalawa. Inaakit ang isa't isa, sa pamamagitan ng aming mga mata at labi. Naging marahas ang kanyang mga halik sa aking labi, na kalaunan, ay naglakbay hanggang sa aking leeg. Ang kanyang kamay ay gumapang at marahang pumisil sa akin. Dahil manipis ang suot ko, ay damang-dama ko ang kanyang kamay na nananodi sa panunukso sa aking balat. Napapadiin at napapabilis naman ang paggalaw ng aking kamay,
na may hawak sa kanyang likod, dahil sa kanyang ginagawa. And then his hand leave my chest, it went down to my stomach. Kumuha siya ng malinis na towel sa gilid at lumapit sa akin. Pinunasan niya ang aking kamay. Inabot din niya ang makapal na bathrobe, at sinuot sa akin na kinakunot ng aking noo. Ayaw ba niya ang suot ko? Hindi niya nagustuhan. Hindi ba niya ito huhuberin isa-isa? Marahan niyang tinulak ang aking braso. Umatras naman ako, habang ang mga mata ko ay nakatingin sa kanya, nagtataka ngunit na-excite. Nilampasan namin ang kama at sofa na kinataka ko. He's planning to take me in the glass wall. I'm sure it was tinted. No one will see us being intimate. Napasinghap ako nang sumadsad ang aking likod sa pintuan, papuntang balcony. Aaron, gulat akong nakatingin sa kanya. Ngumisi lang siya. Tuluyan na niyang nabuksan ang pintuan. Hinalikan niya ang aking labi. Patuloy sa paghakbang, kaya ang mga paa ko naman ay sumasabay sa pag-atres. Sumadsad ang aking likuran sa railings. What are you doing? Natatawang tanong ko. I can't believe that he wants to do it here. Ano pa nga ba ang gagawin namin dito? Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang isang paa ko ay pinatong niya sa kanyang mga hita. Hinaplos ang aking talampakan pataas sa aking binti hanggang sa aking mga hita. Tiningala niya ako nang papunta na ang kamay niya sa gawing tiyan ko. Kagat-labi naman akong tumangala. Hanggang sa isampi niya ang isa kong paa sa kanyang balikat. Dinig ko ang pagkapunit ng aking suot, na kinamulat ng aking mga mata. I like this handsome guy, who's kneeling in front of me. I can feel his hot breath in me. Hindi ako pwedeng magingay. Wala naman sigurong makakakita at makakarinig sa amin, pero nakakahiya pa ding magingay, noong narito kami sa labas. It's making me freaking wild, but I need to be in control over my body. Why does it feel so good? He stand up and attacked my lips. Nakangisi siya nang maghiwalay ang aming mga labi. When we both finished, para kaming naubusan ng lakas. Sabay kaming nahiga sa sahig. Inayos niya ang bathrobe sa aking katawan. That was so amazing, hinihingal niyang sabi. Am I good in bed? I asked. I wanted to hear it. I want him to praise me. Good is an understatement. I laughed. How about me? Tanong niya. Nag-isip naman ako kunwari. Well, hindi ko alam. Hamalakhak siya. You want another dance ha? Ngumisi ako. Yeah. I want another love. Aaron and I went out the next day. I was craving for food that I can't name. Mabuti at wala akong morning sickness, pero gusto kong kumain, iyon nga lang dahil hindi ko din alam, kung ano ang gusto kong kainin. Nag-ikot kami sa mall, dumaan sa mga hili-hilera na mga restaurants, baka sakaling maisip ko na ang gusto kong kainin. It was exhausting. Mabuti na nga lang at matyaga si Aaron. O baka napipiko na talaga siya dahil tanghali na, pero hindi pa din kami kumakain, dahil wala talaga akong matipuhan. Naupo ako sa bench sa gilid, upang magpahinga muna. Search the net, maybe I could get any idea there on what to eat. Hanggang sa may dumaan na bata nang umangat-ngat ng mais. Napalunok ako, nakanguso kong tiningnan si Aaron. What is it, love? I want corn. Goodness. Sinapo niya ang kanyang mukha. Alam kong sa isip-isip niya, ay sinasabi niya na mais lang pala ang gusto mo, inabot pa tayo ng ilang oras sa pag-ikot-ikot. Okay, I think I know where to buy corn. Umiling ako, tinuro ko ang bata ng umangat-ngat ng mais, na nasa sulok. Hindi may pinta ang mukha ni Aaron, nang makuha niya ang ibig kong sabihin. Love, umiling siya, pinahaba ko pa ang nguso ko. Ang mga mata ko ay aking kinurap-kurap, habang nagmamakaawa na nakatingin sa kanya. Love, bata iyan eh. Aagawan mo pa siya ng pagkain. Nagkamot siya ng ulo. Nahihiya, nafu-frustrate at alam kong napipiko na siya. Sumimangot ako, tumingin sa baba, at maya-maya pa ay may tumulo ng luha. Nagugutom na din talaga ako. I'm starting to feel weak and dizzy. But I can't eat anything. I don't want anything except for the corn that the kid is eating. Are you crying? Don't cry, inakbayan niya ako. Pinunasan ko naman ang aking luha. Muling tiningnan ang bata na nakaupo sa bench, na nasa kabilang hilera.
Kandalunok ako dahil sa inggit. At nang makita ko na malapit na niyang makalahati ang mais, naiyak ako lalo. Mauubos na niya. I want it hubby. I'll try, okay. Tumayo siya. Naglakas loob na lumapit sa mag-ina na nasa kabila. May 7 metro ang layo, mula sa kinauupuan namin. Tumayo siya sa harap ng mag-ina. Mukhang nagpakilala siya, at maya-maya pa nga ay tinuro na niya ako. Mangha namang nakatingin sa akin ang mommy ng bata. Nakakahiya kaso iyon talaga ang gusto ko. Tiyak na hindi ako makaka-move on, kung hindi ko iyon makakain. Ngumiti ang mommy ng bata. Kinausap niya ito. Tumingin na din sa akin ang bata. Nagtataka kung bakit gusto ko ang kinakain niya. Iniisip siguro na bully ako. Hindi naman ako bata para manghingi sa kanya. Maybe he's thinking that I can manage to buy myself a corn, iyong walang bawas. Napalunok ako, malungkot na nakatingin sa mais na hawak niya. Why does it have to be like this? Baby, behave ka dyan, please. Huwag mo namang pahirapan si mommy. Nanlaki ang aking mga mata, nang lumapit sa akin ang bata. Why do you like my corn? He asked. My baby wants it. I pout. I even caressed my flat belly. You have a baby in there. Tumungo ako. But it's flat. Yeah, he's still small. Okay, you can have my corn. Corn is my favorite. Maybe it will be the baby's favorite food too, when he came out. Thank you. Naluha na naman ako, hormones. Nilapit niya ang kanyang mukha sa aking tiyan. Don't cry baby, I'll give you my corn. Enjoy it. What's your name baby? Malambing kong tanong sa kanya. Eliasar. He smiled. Thank you. You're so nice. What's your name? Tanong din niya. Jenny. Okay, Miss Jenny. I'm going now. Wait, I'll pay for your corn. No, it's fine. I'm happy to share my food. Paalis na siya nang biglang dumating si Heather. Mukhang namasyal din sila ng kanyang lolo at lola. Ang maamong mukha ni Eliasar ay nagbago, nang makita niya si Heather. Naging masungit ito. Ngumuso naman si Heather. Hi baby, you're here. By the way I want you to meet Eliasar, sabi ko sa aking anak. Hindi gumalaw o nagsalita si Eliasar. Ganoon din si Heather. Anong nangyayari? Magkakilala na ba sila? Hanggang sa may lumapit na batang lalaki, na kamukhang kamukha ni Eliasar. Oh, they're twins. Nagulat ako nang lapitan nito si Heather, at hinalikan sa pisngi. Nagkatinginan kami ni Aaron. Ang mga in-laws ko nakausap din ang mommy ng bata ay napatawa. Ang daddy ni na Eliasar na kasamang dumating, ay napalakas din ang tawa. Ngayon mukhang alam ko na, kung bakit nakabusangot si Eliasar. He's jealous. Mangiyak-ngiyak itong tumakbo, papunta sa kanyang mommy. Nakwento sa akin ni mommy, na nagkita nga sila sa isang store. Pinag-agawan daw ni na Eliasar at kambal nito, na si Eli ang aming Heather. Tapos si Eli daw ang pinili ng aking anak. Poor Eliasar, young girl, no boyfriend until you're 23 years old. Pangaral ni Aaron sa anak. Okay, sagot naman ng aming anak, na akala mo malaki na dahil sa topic namin. Naghiwa-hiwalay din kami. Sila ay umuwi na, at kami naman ni Aaron ay bumalik na sa kondo. Madami kaming mga bitbit na mga pagkain. Take-outs, prutas at kung ano-ano pa. I'm so tired, reklamo ni Aaron nang makarating kami. Nagsimula na siyang maghubad ng damit. He threw them in the laundry basket, and went straight to the bathroom. Inayos ko naman ang mga bitbit namin na pagkain sa mesa. Ang iba ay nilagay ko sa fridge. Nang lumabas siya nakasuot na siya ng bathrobe, na agad din niyang hinubad, bago niya tinapon ang sarili sa kama. Nahiga siya sa gitna ng kama at nakadipa. Napatawa ako. Sobrang pagod na, at pati magdamit ay hindi na kaya. No, I am waiting for my reward, sagot naman niya na kinatawa ko. Seriously, I thought you're tired. Yes, but we'll never get tired loving you. I chuckled. Corny. Pero sige na nga, I'll just take a quick shower. Kinagat ko ang aking labi, habang nakatitig sa kanya. Sasamantalahin ko na, habang ganadong-ganado ka pang makipaglambingan, dahil sa hormones mo. I laughed. Okay, wait lang, maliligaw na ako. Bilisan mo love.
Nagsisimula pa lang akong magsabon, tinatawag na niya ako. Matagal ka pa ba? Teka nga, mamaya hindi kita pagbigyan dyan eh. Nagsuot ako ng isang see-through na dress. At bago ako lumabas ng banyo, ay muli kong tiningnan ang aking ayos. I look very sexy with my look right now. Gusto kong maging memorable ang honeymoon namin ng aking asawa, kaya naman naisipan ko to. I've watched lots of intimate in some sites, para masiguro na madami akong baon. Madami ng experience ang aking asawa, kaya magaling siyang magtrabaho. Wala akong gaanong alam, pero hindi pwedeng hanggang doon na lang ako. I want to know how to please him also. Para sa ganoon hindi na siya maghanap pa ng iba. Wow! Anes niya nang makalabas na ako ng banyo. Nakasandal siya sa headboard ng kama, habang ang dalawang kamay ay nakapatong sa kanyang ulo. Sobrang macho tuloy niya sa paningin ko. Did you like it? Tanong ko. I want him to tell me. I want to know if it good or what. Yes. You're so hot. Napahagikhak ako. I'm glad you like it. Gumapang ako sa kama, habang kagatlabi na nakatingin sa kanya. Nakangisi ang mapupula niyang labi, habang ang mga mata naman niya, ay unti-unti nang nagbabaga sa labis na pangungulila. Hinaplos ko ang kanyang binti, paakyat sa kanyang mga tuhod. Ramdam ko ang bahagyang pangangatag niya dahil sa kiliti. So sensitive. Sinimulan kong halikan ang kanyang balat, mula sa kanyang tuhod. Napatawa ako. Wala pa nga eh. Nakikiliti ako love. Muli akong yumuko at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Mula sa tuhod gumapang ang aking labi, papunta sa kanyang mga binti. Ginawa kong dahan-dahan ang bawat pagsayad ng aking mga labi, at sa gawing ito ng kanyang katawan. Gusto ko siyang matakam ng husto. Gusto ko siyang masatisfy sa aking gagawin. He seemed so excited. Kitang-kita ang ebidensya. Nang matapos kami ay tinulungan niya akong maglinis ng aking katawan, dahil pagod na talaga ako. Sinuotan niya ako ng malaking shirt niya, pero hindi niya ako sinuotan ng anuman sa ibaba. Ngumiti ako. Thank you. I can be your friend. I can be your whore. I can be your mistress. And most importantly, I am your wife. My amazing wife, bulong niya. My understanding wife. My good wife. My beautiful wife. My one and only love. Napangiti ako sa matatamis na katagang binibitawan niya. I love you, Aaron. And I love you more. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo araw-araw, kung gaano kita kamahal. Magpahinga ka na muna. Gulantang na tanong ko sa kanya. Yeah, kasi gusto ko pa, pero hahayaan muna kitang magpahinga. Wala kang kapaguran. Sinabi ko nga, hinding-hindi ako mapapagod sa'yo. Binobola mo na naman ako eh. Ang sinasabi ko ay totoo. And you deserve all the compliments and sweet things in the world. Oo na, my sweet husband. Pahinga na muna ako ha. Yes, mga 1 oras. Idlip ka na muna, pilyo niyang saad. Worth it talaga ang mga pinagdaanan ko. Kasi naging masaya naman ang balik, dahil sa pagmamahal na binigay ng aking asawa. Salamat po Lord sa lahat ng ito, at naway walang katapusan ang pagmamahala naming dalawa at buong pamilya.